Oh, puro soft projects yung mahirap ma-account. Yan, alam ko ng mga congressmen yan. Katulad dito sa DA, oh. Oh, hybrid seeds, inorganic fertilizer, di ba yung fertilizer fund scam? Galit na galit sila, ba't nandito na naman? Soil ameliorants, agricultural drone services ha? Mga soft project ito eh. Madaling ano to eh. Madaling ipad itong mga ganitong projects eh. Ang tawag dito soft projects as opposed to hard projects na nakikita ninyo. So ewan ko kung bakit si Speaker mahilig sa soft na projects. Okay. Question po for Mr. Magpantay. Okay. I'm just Ignacio po from Abante Radio po. Sir, tanong ko lang po, gaano po ka-importante na ang Citizens Crime Watch po ang magsampa ng kaso at bakit hindi na lang po individual? Ang pagsasamba po kasi ng kaso hindi po madali. Kinakailangan po natin kumuha po ng kakampi dito. Pero nabanggit naman po ni Speaker Alvarez kanina na ito po ay walang relasyon sa pagiging kandidato nila. Ano? At kami naman kung sinong makakatulong sa pagsasampa ng kaso nilalapitan po namin. Ano? Pagkat sa dami na po ng ang napakahirap po kasi yung maghanap ka ng dokumento. Just imagine yung kukuha ka ng dokumento sa isang ahensya, malamang sa hindi ka bibigyan nila. So, pag ganitong mga sitwasyon po, siguro mas maganda kung hindi lang sila, kundi tayo lahat. Ano? Tayong mga mamamayan, tayo po ang bumoses, tayo ang gumawa ng paraan kung paano po natin masasampa ng kaso. Itong mga tao na nasa gobyerno, nasasangkot po sa ganitong mga problema, sa ganito po mga anomalya. Okay. May katanungan from DWIC. Sa mga kagalang-galang nating nasa harapan sa pamumuno ni Congressman Alvarez, dati nating Speaker, sa inyo pong lahat, ako po si Rene Alonso ng Usapang Pang Kapayapaan, Usapang Pangkaunlaran ng DWIC. DWIC. Yes, sir. At meron lamang po akong gustong linawin at mabigyan nyo ng kaliwanagan para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang pagkakaiba nito sa isinusulong na complaint nila Congressman Ungab? Para po magkaintindihan tayong lahat. Salamat po, sir. Yung complaint po na sinusulong nila Congressman Ungab, petition po yun sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung sinusulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez, Manix Dalipe, Saldico. Yun po. Any question? Follow up? Hello. Bante, from Abante. Any questions? Boss. Maaari ko bang linawin ng konti para talagang nakikita ng taong bayan yung difference? Yung sinasabi po ni Speaker Alvarez, dalawa po yan, no? Yung constitutionality, yung kaila kong Ungab. Sina-challenge nila yung mismong GAA na may mga na-violate sa Constitution. No? Hindi siya naaayon sa sinasabi ng Constitution, halimbawa sa edukasyon na dapat highest budgetary priority, etc. Ito pong ipafile natin ay dun sa mga gumawa. Criminal punto na action dahil nag-falsify sila ng dokumento, pinolsify nila yung BICAM report. Kaya po hiwalay siya na issue. Kailangan malinaw po yan sa taong bayan. One more question from me. Para kay Kong Alvarez, kung mayroon po bang mga congressman din na nag-express to support this filing of case? To be honest about it, sa ngayon, wala pa.
Kasi dahil malaki rin yung mawawala, no? Wala ng akap, no? So, walang gustong sumama talaga. Parang Lone Ranger to. Sorry, Ferdy, may ano ka ba? Sabihin ka? Hindi, dadagdagan ko lang, maaring mag-isa siya, pero as history has taught us time and again, one man can make a difference. May pa po tayong mga katanungan, mga kaibigan, kapatid? Meron ba? Ha? Oh. Sa palagay niyo po mga sir, paano po kayo matutulungan ng sambayanang Pilipino sa labang ito dahil ito ay para sa lahat, hindi para sa kukunting grupo lamang? Well, unang-una, i-clarify ko rin lang, dahil si Ferdy at ako, pareho kaming abogado ng Citizens Crime Watch noon pa nung nandiyan pa si Dante, buhay pa si Dante Jimenez. Ito sana si Ferdy yung kandidatong senador ng PDP. At sa totoo lang, dahil sa Davao, ando doon si Speaker Alvarez na siyang pinuno ng reforma. Ninominate ko siya na kandidatong senador for PDP. Pinasumpa ko sa PDP. Pero nabaliktad, sabi niya sa akin, partner, hindi ko maiwanan yung legal profession ko at saka Citizens Crime Watch. Ikaw na lang yung isusubo ko dyan. So nasubo ako dito sa Senado. Tapos tinawagan ako kagabi, tulungan mo naman kami ritong maipaliwanag itong isasampang kaso ng Citizens Crime Watch against yung mga leaders of Congress sa falsification na ginawa nila. So, ito nandito ako ngayon. Maliwanag kasi yung sinabi nga ni Speaker Alvarez kanina na parang heroine si Congresswoman Estela Kimbo kasi umamin siya na talagang ang nag-insert ay mga technical staff ng House or even the Senate. So that is practically already an admission. It's not a confession, but it is an admission under the rules on evidence against interest. Kasi, yes, because it's a question of fact. It's a fact already. No? It's not yet a question of law. Pag confession kasi, question of law na yun, wala nang lilitisin. But she has admitted that indeed, may mga blanco dito sa sinasabing BICAM report. So, yun ay maliwanag na malaking basihan ito para umusad itong kaso na sinabi nga ni Attorney Bondok, falsification of legislative documents. At iyan ay nandoon sa ating revised penal code yan. There may be other cases later on that would still come up. Depende na po yan sa makakalap na mga ebidensya kasi katulad ng sinabi ni Speaker Bebot, ay wala pang binibigay na kopya ng enrolled bill na GAA. At sa akin naman palagay ay importante rin na maimbestiga itong mga technical staff ng Kongreso at saka Senado. Kung totoo nga ba yung sinasabi ni Congresswoman Kimbo na sila yung ministerial function na raw nila na isingit kung ano man yung mga dapat na i-fill in the blanks. Upon the instruction by whom? Yan ang ating tatanungin. Sino nagbigay ng instruction? Siyempre, alam na rin natin kung sino nagbigay. Nasabi na ni Speaker Bebot. And these are the personalities that will be included in the complaint that will be filed together with the non-identifiable personalities na pinapangalanan ngayon na John Doe and Jane Doe. So, marami pang mga pangalan dito na mga sasama later on. Thank you. May katanungan from Manila Bulletin. Teka, liwanag. Gusto ko lang humingi ng clarification kay kay Atty. Lambino. Ano yung sinasabi niyang si Stella Kimboy parang heroin? Ibig sabihin, nakaka-addict siya. Anuin mo yun? Kalaruhin mo yun ba? Mabigat yun. Hero na lang, hero. Heroin female hero. Kala ko nakaka-addict si Stella O naman mahirap na. Kalaruhin mo yan ba? Ano ba yan ngayon? Uso na ba yan ngayon? Meron pong katanungan din from Manila Bulletin kay Joseph Pedrajas. Saan po papile yung kaso and sino yung complainants and respondents? Sino po pwede sabihin? Sino yung complainants and respondents? Ang kasama po ng Citizens Crime Watch dito si Attorney Jimmy Bondok at si Speaker Alvarez. Citizens Crime Watch po yung pinaka complainant. Okay.
Sa Quezon City, no? Quezon City. Sa Quezon City Prosecutor's Office po. Bukas po yan, Monday po, Monday 10:30 ng umaga. Sir, sa ipagpamanin niyo po at para pong hindi nasagot yung katanungan ko kung paanong makakatulong ang mga mamamayan natin sa ating ipinaglalaban at paano kami makakatulong kung sakali. Kami ba ay maghihintay na lamang ng resulta ng legal matter na ito or ano po ang inyong masasabi? Alam niyo po, napakalaking tulong ng sambayanan dito. Unang-una, yung Citizens Crime Watch po, walang pondo yan. Kami po ay kumikilos sa sarili naming kaparaanan. Ngayon, yung moral support lang po ninyo, yung napakalaking bagay na po yun. Pagkat kayo po ang nagpapalakas ng kalooban namin para gawin po ito. Pagkat ang laban po sa korupsyon, laban po nating lahat ito. Ang pinaglalaban po namin dito, ang sambayan ng Pilipino, na tayo po ay nadadaya. Yung buwis mula sa ating na binabayad natin sa ating gobyerno, ginagastos po dito sa mga proyektong ito. Pero pag may mga insertion sa mga ganyan, mga patago ng mga proyekto, ay nadadaya po tayo. At kayo po, lalo na po itong mga kasamahan natin sa media, malaking bagay po yung binibigay ninyong suporta sa atin at kami naman ay nagpapasalamat po sa inyo. At yung mga mamamayan natin na nakikinig at nanonood, pagdasal nyo lang po kami, nabigyan pa kami ng lakas ng loob para po ipagpatuloy itong aming ginagawa. In other words, just make noise kung yung mga mamamayan, kasi lahat naman may access sa social media, indicate your disapproval, your disapprobation, your displeasure sa ginawang ito ng majority sa ating House of Representatives na nilagyan yung mga zero. At kung makikita nyo, no, ito sample pa lang ito, ha. Oh, puro soft projects yung mahirap ma-account. Ayan, alam ko ng mga congressmen yan. Katulad dito sa DA, oh. Oh, hybrid seeds, inorganic fertilizer. Di ba yung fertilizer fund scam? Galit na galit sila. Ba't nandito na naman? Soil ameliorants, agricultural drone services, ha? Mga soft project ito eh. Madaling ano to eh. Madaling ipad itong mga ganitong projects eh. Ang tawag dito soft projects as opposed to hard projects na nakikita ninyo. So ewan ko kung bakit si Speaker mahilig sa soft na projects. Dagdagan ko lang, Karen eh. Ang request namin sa taong bayan, huwag nyo po sana ibenta ang inyong katwiran. Yun po talaga. Sana maging madiin yan sa inyong mga coverage. Huwag nyo po ibenta ang inyong katwiran. Dahilan po, sa yung falsification, crime ang ginawa nila. Krimen. Ngayon, yung mga taong nakakabenepisyo dito, lumalambot kuminsan ng opinion dahil the crime benefits them. Huwag po kayo maging accomplice sa crime nitong ating sasampahan ng kaso. Yun lang po. Last two questions. Meron pa ba tayong mga katanungan, kapatid? Carlo, meron pa ba, Carlo? Meron pa ba tayo dyan?